Hello there and welcome again dito po sa ating channel, Our Joyful Journey Canada. Ayan, so medyo napapansin nyo siguro yung aking boses ay medyo parang boses ng may sipon or may sakit kasi nitong mga nakakaraan, kaya hindi rin ako nakakagawa ng mga videos kasi talagang masama po ang pakiramdam nung family namin. Ayan, yung aking anak ay yung isa nga na dala pa ng hospital kasi sobra yung pag-uubo niya, no? And buti na lang dito talagang thorough din sila sa pag-handle, no, lalo na sa mga bata. Sa experience ko dito, talagang pag dinala mo yung mga kids sa hospital, chine-check talaga nila, mas pina-prioritize din, no? Lalo na yung gano'n, nakikita nila na nahihirapan din sa pag-ubo-ubo. So doon in x-ray siya, tapos in ultrasound pa uli, mga gano'n, no? Just to make sure lang na walang plema or tubig, no, na nasa baga na maaring pagsimulan ng mas malala pang sakit. So ayun, at least kapag ganung nadala mo at nakita naman na yung bata ay walang mas malalang pwedeng maging karamdaman or possible na maging sakit niya pa, kahit pa paano naman nagkakaroon ka ng peace of mind, no? Kahit naririnig mong ubo-ubo siya, tapos hindi siya ganong nakakatulog or nakakakain ng maayos, alam mo naman, may peace of mind ka na yun ay talagang gawa lang din ng virus kasi nga wala namang nakita doon sa kanyang sistema, no, sa baga niya. Ayun, talagang ganito dito, yung mga respiratory distress, ganyan ay very prevalent, no? So ako din, after nung yung bunso kong anak ay nagkasakit naman, ako naman yung sumunod sa kanya, tapos naramdaman ko kung ano din yung hirap noon niya doon sa kanyang pag-ubo-ubo na yun. So ayun, kainaman lang din talaga dito kapag nag-test na ganyan, no, yung mga kids ay, at saka sa hospital, no, pagka nagpa-ER tayo, ala naman babayaran, lalo't pagka meron kang Manitoba health card or yung mga provincial health card, no, basta as long as meron ka nung mga ganon. Ayan, tapos ayun, nung nagkakasakit kami, nanonood ako ng mga sa Pilipinas, ng mga news. Ayan, so alam naman natin, no, kung gaano din kagulo sa Philippines, nga hindi lang sa politics, kumbaga ang dami pa ring mga issues, mga economic issues, tapos mga issues sa agriculture, ganyan, no, na napag-iisip din talaga kami kasi ang pinaplano din namin nung husband ko. So after dito, pag nakapag-ipon na kami, bili na rin kami ng lupa doon, no, kung kakayanin, tapos doon magsasaka kasi syempre doon, yun naman ang kinalakihan namin, no. And of course, naniniwala pa rin kami na talagang napakahalaga ng ginagampanan na role ng mga magsasaka sa ekonomiya at saka sa buhay, no, sa buhay ng bansa. Ayan, kapag wala na yan, talagang mahihirati na tayo sa pag-i-import at kumbaga hindi na tayo magiging independent, no. Magiging dependent na tayo doon sa mga bagay na dati naman ay napoproduce sa bansa natin, ano, yun, gaya yan. So sa amin doon sa Bungabon, na feature nga yan, no, sa Jessica Soho, na yung presyo ng sibuyas ang baba, presyo ng kamatis, yung mga kamatis tinatapon na lang, no, kaysa ihanap pa nila at ibiyahe, tapos bibilin lang ng kung magkano. Minsan naman wala din namang sasalo at kukuha doon sa like for example sa Divisoria o kaya sa mga malalaking bagsakan na yan, no. So tinatapon na lang nila. Ang palay ngayon napakababa din, parang mas lower than 15 na, no, ang palay ngayon. So ayan, syempre nakaka-dishearten yan, no, sa puso ng mga gustong magsaka, at talagang heartbreaking sa mga puso ng magsasaka, dahil ang mahirap sa mga magsasaka sa Pilipinas, ala naman halos binibigay na ang gobyerno, tulong ba, ganun, no, na ibibigay yung gobyerno. Meron naman mga pero hindi abot lahat. Tapos
talagang alam mo yun, halos hindi naman din maramdaman yung mga aid na yan, ano. And then, ganyan nga, pagka yung gaya yan sa sibuyas, no, milyon ang pinupuhunan dyan. Tapos, makikita mo, biglang bagsak ng presyo, kasi nga, yung mga importasyon, no, napasok na naman ng importasyon, na alam naman natin, yung importasyon na yan ay sisira talaga yan sa presyo ng ano. Kaya lang, ba't pinapapasok, di ba? During, lalo na nung time na ayan na, anihan na ng sibuyas, doon pa talaga siya papasok. So talagang malinaw na may kakulangan yung gobyerno doon sa pagtimbang, ano, kung ano talaga yung dapat gawin dyan sa mga pagkakataon. Napakatagal lang panahon yan hanggang ngayon. Yan pa rin. And alam ko naman ang sagot dyan, kaya lang mahirap lang din mag point ng fingers, no, sa mga ano. Pero mostly yan ay may mga pansariling interest kasi mas inuuna, no, ng ano yung mga pansariling interest niya. Kaya yung mga dapat na nakikinabang sana, piruin mo ilang buwan yan na aalagaan, tapos ginagastosan, at yung panggastos na yan, ano, galing lang din naman sa mga inutang ng magsasaka. Tapos karato-rato pagdating ng anihan, ala din silang sasalamatin, halos, no, lugi pa minsan yung iba. Alam niyo ba, minsan sa amin, no, may laki nung ano niya, nung sibuyas niya, talaga kasing ang agrikultura ngayon, which is dapat hindi ganun ng ano, para na siyang sugal. Kahit anong itanim mo, parang sugal yan. Ang pinaka hindi sugal, kahit pa paano may bumabalik, is yung palay. Pero ang palay naman kasi, saka mo lang din mararamdaman yung inaani mo kapag malaki yung ginagawa mo, or malaki yung tinataniman mo, no. Pero gaya yung sa iba, like sibuyas, kamatis, at yung mga iba pang gulay, ano, na tinatanim dyan sa amin, talagang sugal yan, no. Pero yun nga, sabi ko, dapat hindi siya ganun, dapat stable ang ano ng gulay, ang magiging presyo niyan, no. Kasi ginagamit yan, 'di ba, sa atin. Tapos minsan ang taas ng presyo, hindi mo maintindihan kung bakit ganoon. Minsan naman ang baba, pero alam mo yon, wala naman sanang environmental factor. Maiintindihan mo kung ang factor ay environmental, like for example, talagang bumagyo, maraming nasira, kaya konti yung inani. Kaya konti lang yung supply na nasa merkado. So, mataas ang magiging presyo nun. Pero, katulad ngayon, no, na maganda naman ang naging panahon. Tapos, yan lang yung mga nagiging no, yung pag-i-import, ang possible na dahilan kung bakit ang baba-baba ng presyo. So, ayan, talagang may mga magsasaka noon sa amin na nag-commit ng nagpatiwakal kasi nga sobrang laki. Inutang lang nila, milyon ang inutang nila para doon sa puhunan sa sibuyas, tapos nalugi. Yun, may mga ganun, no, na nakakaawa yung sitwasyon ng magsasaka. Kaya mapapaisip pag gusto mo, paano pag uwi namin, tapos ganun yung mangyayaring sistema. Ganun pa rin yan, I'm pretty sure, no. Hindi magtitino yan siguro hanggat maybe hindi dito sa lifetime na ito maaayos yung sistema ng Pilipinas, no. Maaring saka lang mamulat yung mga nakaupo, at yung iba pa, no, na kapag talagang totally wala nang nagtatanim, wala nang naipoproduce, at lahat na lang sa Pilipinas ay umaasa sa import. Ngayon, pagka wala kang pangbalanse na sarili mong naipoproduce, wala ka na ring choice, wala ka na ring magagawa kahit magkano pang ibigay nung country na iniimportan mo yung mga agricultural goods na yon. So, kung ibigay yun ng napakamahal, wala kang magagawa kasi wala ka namang sariling production dito, di ba? Yung sinasabi nila na pinapatay yung industriya.
Like for example, yun ang pagsisibuyas. Ganun din sa palay. Dami nating ini-import na palay pero kung titingnan mo napakadaming ng palaya ng Pilipinas So, ayun naman sa statistics sabi, sa dami daw ng Pilipino, hindi na rin kaya yung ganun ka kumbaga yung ganun ka hindi na rin kayang supplyan ng lupa natin ng mga agricultural land natin lalo't nagiging residential na yung marami dun sa ating mga agricultural land. So pwede din ganun pero pwede namang balansehin yung pag-i-import. Wag naman mag-import ng sobra-sobra kasi ayun nga may masisirang mga nang magsasaka. Yung konti na lang na inaasahan nilang sasalamatin doon sa kanilang pinagtiyagaan na palakihin sa loob ng 4 na buwan, 5 buwan tapos biglang ala din. So ang hirap. So sabi ko nga yun nga ang plano namin, mapag-iisip ka din talaga na pag tanda namin or yun nga after 10 or 15 years ay maaari namin subukan din yan yung sa pagsasaka. Pero yun, seeing kung ano yung Pilipinas nga na ganyan, nakakatakot na parang wala talagang kasiguruhan o ubusin mo yung pera mo. Tapos ganun din ang kahihinatnan So mahirap sumugal kapag alam mong hindi ka lang 50-50, parang 70-30, 70% na malulugi ka, tapos mas maliit yung chance na ikaw ay kikita. Ayan So kainaman lang din talaga pag may mga choices ka. Just imagine kung kami nasa Pilipinas kami, tas nangutang kami dito sa mga kapatid ko din na nasa ibang bansa ng pamuhunan, tas gano'n na malulugi. So paano ka pa uling babangon, 'di ba, sa mga gano'n. Pero samantalang at least dito nga maraming mga programa din yung gobyerno. Kahit sabihin natin na yung iba marami silang reklamo dito doon sa mga ilang programa na like for example yung mga child benefit na yan sabi nung iba mas mataas yung tinatax namin, bakit mas maliit yung aming yung aming nabibigay na yung binibigay sa kanila sa mga anak nila. Ang take ko naman po dyan syempre may iba-iba naman tayong mga interpretasyon sa mga bagay na itong mga ganito ay social support ng gobyerno. Parang I don't think ito ay obligasyon niya, pero ito ay ibinibigay niya do sa mga tao na talagang nakikita niyang mahirap at nakikita niyang konti yung pinagkukunan kasi nga nakabase nga ito dun sa income. So the more na tumataas yung income mo, the more na bumababa yung mga ganito, mga social financial support ng gobyerno. So of course nakikita niya pag na-determine ng gobyerno, ikaw nagpaano ka sa tax mo na ito pala ay mataas na or may kakayahan na siya na suportahan at maghanap buhay para sa sarili niya na kaya niya nang magkaroon ng decent na life. Pag nakita niyang malaki-laki na yung sinasahod mo, babawasan niya na yon at syempre pupunta na doon sa mga talagang mas may kailangan pa. So, yun. Yung part naman na, syempre, mas malaki yung tax mo, dapat mas malaki yung nababalik sa'yo, yung mga ganon. Nga, sabi ko nga, kasi nga yan ay, dyan pinapatakbo ng pamahalaan ng gobyerno yung yung mga system niya na sa medical, ganyan, diba, yung mga libre, mga subsidized na kung ano-ano. Yun, kaya binibigay niya yun doon sa mga mas may kailangan, 'di ba? Kasi nga ikaw kaya mo na yung sarili mo. So kami naman talagang pagka nakita mo ng ganyan ang sistema, pagpaplanuhan mo na ngayon na kailangan bago mawala yung totally yung mga ganyan na binibigay ng gobyerno sa inyo, nakapag-aral na. Like for example, ako, kailangan na bago mawala yung mga child benefit na yan, nakapagtapos na ako ng LPN, Yun kasi ang binabalak namin kasi isa yan sa pinaka konkreto na dito
na trabaho, no? Tapos yung husband ko may tina-target din siya na doon sa ano nila, na baka sakali makapasok siya doon. Yun, tas kapag at least kung wala na lahat yun, kayang-kaya na namin, di ba? Hindi na siya mabigat yung kung mawawala man yung mga yun. So yun, kailangan mo talagang pagplanuhan yung mga steps mo sa buhay. Yun, no? So, yun lang ang aking munting ma-share ngayong araw na ito. I hope sa pagbabago ng panahon ay wag kayong kasi I think yung sa amin is dahil yung nagbabago na nga ang panahon dito, ayan, medyo hindi na masyadong mais-snow, nagtutunaw na. Ayan, I hope you're all doing great and safe lagi sa pagkakasakit. Thank you for watching and God bless us always.